Nanindigan ang liderato ng Kamara na walang kinalaman sa politika ang investigasyon nila sa pogo at iba pang krimen sa bansa. Bumuo na ang mga kongresista ng Quad Committee na tututok dito, kung saan isa sa mga pinahaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Naomi, sa susunod na linggo ay aarangkada na ang binuong Quad Committee ng Kamara na siyang ang tututok patungkol sa mga issue sa Pogo, gayon din sa iba pang krimen sa bansa. Isa nga sa mga inaasahang inimbitahan ng mga kongresista ukol dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference kanina, iniulat ng liderato ng Kamara na kasado na ang binuo nilang Quadcom o Four-Panel Committee na siyang komprehensibong tututok sa mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, gayon din sa mga usapin sa iligal na droga at umano'y extrajudicial killings nitong nagdaang administrasyon na magkakakonekta umano sa isa't isa. Kabilang sa Quadcom ang House Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Accounts at Committee on Dangerous Drugs. Sa susunod na linggo, aarangkada na nga ang Quadcom hearing at kabilang sa kanilang mga iimbitahan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa at iba pang personalidad na may kinalaman sa mga isyu ng Pogo at iba pang krimen. Git ng mga mambabatas, walang halong politika ang kanilang hakbang at nais nilang mapanaig lamang ang katotohanan at mapanagot ang mga nagkasala. Sa gitna naman ng total Pogo ban, umuspong dito sa Kamara ang ideya ng revenue na lang ng isabong ang ipalit sa kitang mawawala mula sa Pogo. Iba-iba naman ang pananaw rito ng mga kongresista. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang mambabatas kanina. Any form of gambling promotes corruption. Tama yung sinabi po ni Congressman Acop na social ill po ito. Now, even if any form of gambling could provide some resources to the government, it is still a social ill. We cannot deny that. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin nang sa ganon ay maiayos natin yung mga ahensya ng gobyerno at mga kawani ng gobyerno na tiwali, no? Pumapasok sa mga kalukuhan. Kung itong problema ito ay hindi masolve ngayon at ito'y mapabayaan, lalaki ito. Kawawa ang mga anak ninyo at mga apo natin. Kasunod naman ng presscon, ipinagpatuloy rin dito sa Kamara ang pagdinig ukol sa Pogo crimes. Ito ang huling beses na didinggin ng House Committees on Public Order and Safety at Games and Amusements ang issue dahil sa susunod na linggo, Quadcom na nga ang tututok dito. Sa isang talumpati kanina naungkat ni Public Order Chair Dan Fernandez ang koneksyon sa China ng mga kasalukuyang isyong binabantayan nila. Sa madaling salita, kinigisa tayo sa sarili nating mantika. Ang lahat na nangyayaring ito na may kinalaman ang mga Chinese ay isang bagay na di natin dapat isawalang bahala. Tama ang Pangulo ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos. The pivotal decision of the President turning not away from China but in the middle and put the primary interest of this nation first deserves high respect and accolade. Salute. We may have been involved to these different elements of silent invasion without us knowing it. Pero ngayong alam na po natin, tama na, tigilan na po natin to. This is not about money anymore. Not about power too. But this is about our freedom. Naomi, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy nga itong pagdinig ng Joint Committee patungkol nga sa Pogo. Kabilang sa mga humarap ngayong araw ay sina PAGCOR Chair Al Tenco at si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Nariyan din ang iba pang opisyal ng PNP at inaabangan nga natin, Naomi, kasi ito ngayong araw ay irarap up yan para sa susunod na linggo, Quadcom na nga ang tututok sa issue. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.